Sila po yung mga hindi nahawa ng magawa ng sanlibutan ito. At sila po ay tinaguriang malinis. John 3:5, ibahagi po natin ito mga kapatid. Sapagkat tayo po ay magpakalinis sa salita ng Diyos. John 3:5, banggitin po natin ito mga kapatid. 1, 3, 5. 3, mula natin sa 3. Sumagot si Jesus sa kanya sinabi, katotohanan sinasabi ko sa iyo, maliban na ang tao ay ipanganak na muli, ay hindi siya makakakita ng kaharian ng Diyos. Napakaganda po, sapagkat maliban ang tao ay ipanganak na muli. May kapanganakan tayo muli. Hallelujah, mga kapatid. At kailangan natin ipanganak na muli, spiritually. Dahil kung hindi tayo po ay hindi po natin makikita ang kaharian ng Diyos. So, ano po yung makikita? Ito, dito po sa talata ito may keywords. Kailangan po natin makita. Mensahe po ng ating panahon, kailangan makita natin. Maunawa natin ang sabi ng verse niya. Binigyan tayo ng pagkaunawa. Ang sabi ni John, kailangan makita natin. Kailangan tayo ay ipanganak na muli. Para makita natin yung mga mensahe sa ating panahon. Hallelujah! Kailangan makita natin. Yung mensahe na binibigay sa atin ngayon. At mga kapatid, huwag natin tayo magpatumpik-tumpik ngayon. Sapagkat, andyan na, malapit na po ba yung yung espiritu ng demon. Hallelujah! 2 taon, 3 taon, hanggang 5 taon. Hallelujah! Ibaba mo natin ang kaunti. Sumagot si Jesus, katotohanan sinasabi ko. Verse 5, sa iyo, maliban ang tayo panganak sa tubig at sa espiritu, hindi siya makapapasok sa kaharian ng Diyos. Hallelujah! Hindi po natin topic yung born again. Binigyan ko lang po ng kaunting senaryo yung binanggit sa verse 4 ng Revelation 14 bilang isang malinis na nobya ni Kristo. Bilang malinis na asawa ni Kristo. Amen. Hallelujah. Sapagkat ang sabi niya po sa verse 5, hindi po tayo makakapasok sa kaharian ng Diyos kapag tayo po ay hindi pinanganak po. At napakaganda po ito. Sapagkat, ano sinasabi po ng talata? Kapag ikaw ay hindi born again, hindi ka po talaga makakapasok. Kaya salamat sa Diyos. Saka yung iba pa dyan, mga kapatid, yung iba sa atin, kung may nag-aalinlangan pa, ang sabi ng kanta kanina, hindi nakauso ngayon ng backslide. Ang sabi kanina ng kanta, napakapaganda mo yung kanta. Hindi na po uso yung backslide. Yung may doubt pa sa puso, sapagkat ang sun po natin ay may dalawa lamang, ang ating kaluluwa. May dalawang bahagi po ito. Iyong pananampalataya at yung pag-aalinlangan. Huwag na po tayo dumako dyan. Magpatuloy po tayo doon sa ating progresibong pagsampalataya sa ating po tagapagligtas. Amen? Hallelujah! Hindi po tayo makakapasok sa kaharian ng Diyos kapag tayo po ay hindi na born again. Saan ka man naroon, saan ka man pumunta, saan man, pag hindi ka born again, hindi ka makakapasok sa kaharian ng Diyos. Ito po ay talagang taas ang sinasabi ko sa inyo mga kapatid. Hindi ka talaga makakapasok pag hindi ka born again. Sinabi po yan. Ang sabi ni Kristo, kailangan ma-born again ka para makapasok ka. At kapag ikay nakapasok na hindi ka pa born again, lalabas ka pa. Lumabas ka muna. At gawin mo yung proseso para ikaw ay ma-born again. Hallelujah. Kailangan ma-born again ka. Hallelujah. Mga kapatid,
Sa magang ito po, nais ko lang po, dahil kasi ang mensahe. Yung ibang mga binibitiwan ko ng mga mensahe, ang kasunod na po natin is, tribulation period. Tayo po ay meron ng nararamdaman sa ngayon na ganitong kalagayan. Yung, anong ibig sabihin ng tribulation? Ito po yung, kahirapan. Dadanas po tayo ng hindi lang kahirapan sa lahat ng bagay, sa lahat ng bagay. Sa pati ang pagbabasa po ng salita ng Diyos, ng pagbabasa ng Bible, darating na po yung ipagpapawal nito. Kaya darating na po yung pagdarap natin sa salita ng Diyos. Kailangan natin makuha na natin. Hallelujah. Kailangan makuha na natin yan ang mga bagay na yan. Sapagkat ang sabi ng 2 Peter, chapter 1, verse 5 and 8, 2 Peter. Sundan po ninyo, itignan po ninyo. Ito ay bahagi ng kasakdalan. 2 Peter. Hallelujah. Chapter 1. Verse 5. Hallelujah. 5 and 8. Basahin ko lang po. Hallelujah. Oh, dahil dito pagkaragdag ng ganang ninyo sa buong sikap, ay pamahagi ninyo sa inyong mga pananampalataya. Oh. Kaya mga kapatid, napakaganda ko ang natin na tayo'y kabahagi sa Ebanghelyo ni Kristo. At ang sabi ni Pedro, ang sabi po dito sa 2 Peter chapter 1 verse 5 hanggang 7 lang po. Sorry. Sabi niya, chapter 1 verse 5 and 7, ang sabi niya, o at dahil dito sa pagkaragdag ng ganang ninyo sa buong sikap, ay pamahagi ninyo ng inyong sa inyong pananampalataya kagalingan. Number 1, kagalingan. At sa kagalingan ay may kaalaman. At sa kaalaman ay may pagpipigil. At sa pagpipigil ay may pagtitiis. At sa pagtitiis ang kabanalan. Hallelujah. Verse 7, at sa kabanalan ay ang mabuting kalooban sa kapatid. Amen? Nabanggit po yan. Ito po yung brotherly love. Ang pinabanggit ko po dito mga kapatid ay yung stature of a perfect man. Tumayo po tayo ng may kasakdalan sa kapahayagan ng Diyos. Tayo po ay pinoproseso. Bahagi na po ng proseso natin para tayo nasakdal. Hallelujah. Sa harapan ng Diyos. Ito po mga binabanggit ko ito. Ito po yung proseso. Hindi ito nanggaling sa ating likong kalaman lamang. Kaya bawat binibitiwan ko dito, mga binabahagi ko sa inyo, sineshare ko sa inyo, ay kailangan po ay biblical. Bawat salita na mamutawi sa aking malabi, kailangan po ay biblical. Hallelujah. At ang sabi niya, sa kabanalan, may kabanalan na. Hallelujah. Ay may mabuting kalooban sa kapatid. May idadagdag pa pala. Kahit pala tayo ay banal na, may idadagdag pa. Ang mabuting kalooban sa kapatid. Hallelujah. At sa kapatid, kailangan ay may pag-ibig. Oh, hallelujah. Minsan, ako ngayon lumalapit sa iyo sa kabanalan sa lahat ng bagay. Pero napakahirap ka lang mahalin yung kaaway. Napakahirap mahalin. Pero minsan nagagawa ko na eh. Ay papakita ko na. Mismo kong kaaway, talagang yakap ko pa, tinutulungan ko pa siya. Napakasarap pala ng pakiramdam na yung kaaway, ikaw ang gagamitin sa kanya. Lalo na kung may kapansanan na yung kaaway, talagang kailangan na ilatag mo ang pag-ibig sa kanya. Amen? Makita po sa atin. Hallelujah. Yung pag-ibig. Ito po yung proseso
para tayo po ay ipasakdal ng Diyos. Hallelujah. Napakaganda po. At hallelujah. Balik po tayo doon sa ating mensahe at tayo po ay malapit na. Malapit na po yung rapture. Oriented Diyos. Doon po sa bibigyan tayo ng sana. Doon po sa resurrection, hallelujah. Ang pinag-usapan po natin ay 144,000. Ang 144,000 po ay hindi makakasama sa rapture. Sila po yung mag-aalay ng kanilang dugo. Hallelujah. Sabi nga, sila daw ay mamamatay lahat. Pero sila po ay may silyo, may tatag ng pangalan ng Diyos. Hallelujah. Pero bakit dadaan sila doon sa sila yung mapupunta ng ulo? Hallelujah. They are foolish. Ano ba kasunod na yun? Wicked, foolish, and wise. Pero virgin pa rin. Amen? Hallelujah. May dalawang kategory kasi. Foolish virgin and wise virgin. Pero, ang sabi diyan, yung foolish po ay hindi nagbaon ng langis. Kaya po sila ay napagsaraduhan. Kaya, mga kapatid, ito pa yung panahon, bawat mensahe po at alam mo yung mga kapatid, iyan ko sa inyo. Huwag kayong tumingin sa akin ha. Kasi ako dati niyong kilala. Ako kilala niyo, huwag kayong tumingin sa akin. Yung ibinabahagi ko sa inyo at tingnan ninyo. Yung mensahe na maaaring karagdagan sa inyong pananampalataya. Huwag kayong titingin sa akin. Dahil marami akong kahinaan, mga kapatid. Yung mensahe na pinagkakaloob sa atin. Bawat tumatayo rito, bagamat hindi natin magustuhan minsan, huwag po natin tingnan yung katauhan. Ang tingnan natin yung kanyang binabahagi. Kung pwede natin tagamin o hindi. Dahil dati ninyo akong kilala. Dati lahat tayo. Pero tayo dapat alam nyo mga kapatid, siguro tayo rin naman na magkikita-kita talaga sa final eh. Diba? Tayo rin naman na magkikita-kita. Kaya ibigay na natin yung tunay, yung agape love. Mga kapatid, tayo rin naman eh. Baka may binibigay lang sa atin ang bawat gawain. Hindi tayo binubukod-bukod, mga kapatid. Tayo binibigyan ng kanya-kanyang mga ministeryo, mga kaloob. At ang sabi nga ng Ephesians 4:11, hallelujah, na siya pong tagapagpatuloy ng mensahe ni Kristo. Yung fivefold ministry ang tawagin sa ating panahon. At siya po ang binigyan ng siya po ang magpapatuloy ng magbigay ng mensahe sa kasagdalan ng iglesia. At ano sabi dyan? Apostle, prophet, evangelist, pastor, and teacher. So, ang sabi ng ano dyan? 28, ang Diyos po ay naglagay sa iglesia. At ako'y naniniwala na sa iglesia ito, naglagay po dito ang Diyos ng 5 lupi. Pero ang specify na sinabi dyan, sa 20 verse 28, naglagay lang siya ng apostle, prophet, at saka, ano yung isa? Guro? 3 lang, kulang ng 2. So, hindi na po sinabi yun sapagkat, kompleto po yan. Ang Diyos po ay laging sakdal. Maging ang kaaway, sakdal po yan. Hallelujah. At sa ating panahon, hallelujah, chapter 14, verse muna po tayo. Tuloy po natin ang basa. At ang mga ito, verse 4 po, verse 4 sa chapter 14, verse 4. Sa pagpapatuloy po ng pagbasa ng ating talata. At ang mga nagsisunod sa kordero, saan man sila pumaroon, at ito ay ang binili sa gitna ng mga tao.
na maging sa pangunahing bunga sa Diyos at sa Kordero. Ina mo. Malaki pong bagay yung bahagi po rito, sapagkat yung ano po dito, ang ano po ng talata dito sa akin po sa Tagalog version, sa aking Pink Films Tagalog version, ang sabi po rito ay pangunahing bunga sa Diyos at sa Kordero. At maging sa ano po, sa kapahayagan po, lagi pong binabanggit sa Diyos at saka sa Kordero. Lagi pong mayroong conjunction yan sa pagtukoy po sa ating Diyos at doon sa ating Panginoong Kristo, ating Tagapagligtas. Itinipo po siya, ang revelation po ay book of symbol. At itinay po yung Kordero sa ating Panginoong Kristo. Kaya mga kapatid, dito po ang laging may kaakibat na talagang malinaw na ipinapahayag sa atin. Sa bawat isa po sa ating pinangahawakan po ng mensahe sa ating panahon. Kailangan po natin ay malaman ito, mga bagay dito. Sapagkat ito po ang mag-aangat sa atin bago pa dumating yung kahindig-hindig na kaarawan ng ating Panginoon. Hallelujah. Kailangan establish tayo sa pagkakilala sa Diyos at sa Kanyang anak. Sa Kanya kailangan establish tayo na dyan. Pero may naniniwala na lahat ng tayo rito ay establish na sa pagkakilala. Sapagkat ito po ang tamang pundasyon. At maging sa alam na po itong mga bagay nito. Sapagkat napakaganda po na malaman itong mga bagay nito. Isa pong bahagi ng perfection. Itong pagkakilala. Doon sa Ama, sa Father, at doon sa Anak. Hallelujah. Verse 5 po, at meron po tayong 15 minuto na lang at tayo po ay may relos na dapat sundin dito sa Lungsod. Verse 5 po, ng Revelation chapter 14. At sa kanyang bibig ay walang nasumpungang kasinungalingan. Sila ay mga walang dungis. Mga walang dungis. Ay, talagang mga perfect. 5 minutes. Okay. Sabi ko nga, kakaunti po yung panahon dahil hindi ko pa na sabi, papapintahan ko ako dito at gusto ko ibayin yung mga bagay nito sapagkat gusto ko sana hanggang mamaya pa. At hindi ko pa nabanggit yung ibang mga katibayan para tayo po ay ma-establish sa lahat ng bagay. At kailangan po maalaman natin ito bago pa dumating yung kahindig-hindig na kaarawan ng ating Panginoon. At una po sa lahat, doon sa Thessalonian, basahin po natin isang talata. Thessalonica, chapter 4. Verse 15 hanggang 17 po. At gusto ko pong ito sapagkat hallelujah. Sapagkat ito sinasabi namin sa inyo. Take note. Sundan po natin ito. May 5 minuto na laro tayo. Sa salita ng Panginoon na tayong nangabubuhay sa ngayon, sa ating panahon, na nangatitira hanggang sa pagparito ng Panginoon na hindi tayo makauna sa anumang paraan sa nangatutulog. Sapagkat ang Panginoon din ang bababa mula sa langit na may isang sigaw. Ito po ay 1963. May tinig ng arkanghel at may pakakak. At ang namamatay kay Kristo ay unang mga bubuhay na magli. Kung magkagayon tayo na mabuhay na natitira, ay aagawin kasama niya sa mga lapa upang salubungin ng Panginoon sa langit at sa ganito sa Panginoon tayo magpakailanman. Hallelujah. Napakaganda po sapagkat sabi naman sa Thessalonica, tayo na po pag dumating yung kahindig-hindig na araw ng Panginoon ay kailangan tayo po ay nakahanda na
At ang sabi, mga biniti, mga binanggit ko kanina, lumabas na tayo doon sa ato, mga gawaing sanlibutan, lumabas na tayo dyan, at may mga palaala sa atin, at tayo po ay binigyan ng pagkaunawa. Sabi niya, unang buwan, binigyan tayo ng pagkaunawa para malaman natin ang lahat ng bagay dito sa ating panahon. Kapag dito po sa panahon na ito, ay kailangan tayo nakahanda na. Bilang asawa ni Kristo, kailangan tayo nakahanda na sa ating panahon. At ang oras po ay darating na yung ating tagapagligtas. Hallelujah. Balikan po natin ang ating topic, 144,000. Ano po na topic ito? Ito po ang senaryo bago pagkatapos po ng rapture. Yung unang bahagi po ng trinihan ng kahirapan, yung tribulation period. Kailangan po malaman natin ito, mga bagay nito. Sapagkat at the midst of the week, papatayin po ang dalawang propeta. At tapos kung masilyuhan ang Revelation, chapter ano yan? Chapter 11 yan. Hallelujah. Chapter 11, 1 to 13, mahaba na yung talata na yan. Ang sabi dyan, bago maganap ang mga bagay nito. Hallelujah. Basahin ko lang po yung version. At binigyan ako ng isang tampok panuwang at may isang nagsabi, magtindig ka, sumating mo ang templo ng Diyos at ang dambana at ang mga sumasamba doon. Hallelujah. Bago po dumating yung kahindig-hindig na arawan ng Panginoon, bago po dumating yan, hallelujah, kailangan po nakatayo ay nakahanda na. Sapagkat ang templo mo ay malapit na. At ang sabi po ng chapter 11, sukatin mo. At alam mo nyo mga kapatid, ang templo mo ay matatayo. Walang hindi, matatayo po. Hallelujah. At ang sabi ng iba natin mga kapatid, 2014, tapos na may tayo ang templo. Hallelujah. At ang sabi nga ng 11, sukatin mo yung doon mo na isama bago yung iba dyan. Hayaan mo ang abangan nyo ng maintin. Yung po ipinasusukat, doon lang itatayo yung templo. Hindi na po natin papakialaman yung kosong pumunta yan. Ang sabi ng talata, hindi na natin pakikialaman, itayo mo. 2014, matatapos po, naitayo ang templo. Lahat po kagabitan, nandiyan na raw. Ang sabi po ng mga kapatid natin. Kaya, tayo po ay kinakailangan talagang maganda na, mga kapatid. Ano mga oras po? Kapag naitayo ng templo, mahahayag na po yung manuscript. At nandiyan na po siya. Research lang po kayo, research. At nahayag na po, sabi ka lang, February 20 po. Inahayag na, ay puka knows you. Amen? Hallelujah. I-research po ninyo yan. Kasi, at nag-proclamation po siya. Siya ay makatao, napakabait. Napakabait. Makatao siya. Makimahirap. Hallelujah. Lumabas na po ang lahat ng tipo sa tao na ito. Lumabas na po yan. Siya daw, sinatawag na the last hope. Amen? Hallelujah. Okay? Okay. At salamat po dahil kasi binigyan ko lang ng konti senaryo, 1 to 5 lang po sa Revelation chapter 14. Ang ating ginawa ito po ay kailangang ma-hear ng sapagkat nag-aanda tayo. Dahil kasi mangyayari ito kailangan tayo nakahanda na, mga kapatid. Binigyan ko lang po ng konti, yung bagay